Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong engrandeng bulwagan, kasama ng kumikinang na ilaw at nakakaaliw na musika. Ngumiti si Jamie ng ubod ng tamis, mahigpit na hawak ang kamay ni Jerome, ang kanyang guwapo at matagumpay na asawa. Ito ang kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal na ginanap sa ilalim ng lumang puno ng balete sa hardin ng pamilya. Isang lugar na sumaksi sa pag-ibig ng kanyang mga magulang at ngayon ay sa kanila. Yumuko si Jerome, hinalikan siya ng mariin na nagpatibok ng malakas sa puso ni Jamie. Mahal ko, 5 taon na. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ako makapaniwalang ang bilis ng panahon. Sumandal si Jamie sa balikat niya. Naramdaman ang pamilyar na init at isang kakaibang kapayapaan. Talagang naniniwala siyang siya ang pinakamapalad na babae sa mundo. May asawa siyang mapagmahal, isang matatag na kumpanya ng pamilya na ipinamana ng kanyang ama, at isang pinsan na si Jessica na laging kasama niya, tulad ng tunay na kapatid. Nakatayo si Jessica sa malapit, nakangiti ng masigla, itinaas ang kanyang baso upang magsaya. Maligayang anibersaryo, Ate Jamie. Kuya Jerome, kayo ang modelo ng pag-ibig ko, sabi ni Jessica. Ang boses ay matamis na matamis. Hinawakan ni Jamie ang kamay ng kanyang pinsan. Salamat, Jess. Makikita mo rin ang iyong kaligayahan. Ngunit, ang sandali ng kaligayahan ay biglang nagambala. Habang kausap ni Jerome ang kanyang kasosyo, nag-vibrate ang kanyang telepono. Hindi sinasadyang sumulyap si Jamie at isang mensahe ang lumabas sa lock screen, malamig na parang sundang. Babe, namimiss kita. Kita tayo sa dating lugar. Parang huminto ang puso ni Jamie. Ang buong mundo sa paligid niya ay tila lumabo. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Sinasabing marahil ito ay isang maling mensahe lamang o mula sa isang kaibigan. Hindi kailanman magtataksil si Jerome sa kanya. Kailanman. Ngunit isang nakakatakot, malamig na kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang isip, nagtanim ng buto ng pagdududa. Sumulyap si Jamie kay Jerome, nakangiti pa rin siya at masayang nakikipag-usap, walang kamalay-malay na ang kanyang kaligayahan ay kadarag pa lamang. Ang kanyang mga mata ay walang malay na napunta kay Jessica na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga bisita. Ngunit naramdaman niya ang isang kakaiba sa kanyang ngiti, isang pagpapanggap na hindi niya napansin noon. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bisita, humiga si Jamie sa tabi ni Jerome, hindi makatulog. Malalim na ang tulog niya, regular ang paghinga. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang mga larawan ng kasal, ang kanilang mga alaala ng pag-ibig. Bawat larawan ay tila isang panunuya sa masakit na katotohanan na kakalantad lang. Bandang 2:00 ng umaga, isang mahinang ingay ang nagpagising kay Jamie. Palihim na bumangon si Jerome sa kama, nakasuot ng maayos at may dalang maliit na bag. Maingat siyang lumabas ng silid, dahan-dahang isinara ang pinto. Pinigilan ni Jamie ang kanyang hininga, nakinig sa mga yabag niya na unti-unting lumayo. Bumangon siya, tumakbo sa bintana, at dahan-dahang inangat ang kurtina. Ang sasakyan ni Jerome ay dumula sa kadiliman, ang mga taillight ay unti-unting nawala sa dulo ng kalsada. Tumayo si Jamie nang nakatulala sa bintana. Malamig ang hangin sa gabi na humihip sa siwang, ngunit hindi kasing lamig ng kanyang puso. Saan siya pupunta? Kanino? Libo-libong tanong ang bumalot sa kanyang isip, dala ang labis na takot. Lumingon siya sa walang laman na silid. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang kaligayahan, isa lamang bang maingat na inihandang palabas? Hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa mensahe. Babe, namimiss kita. Ang tiktak ng orasan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Bawat tunog ay parang sundang na dumadami sa kanyang duguan na puso. Niyakap niya ang sarili, sinubukang humanap ng paliwanag, isang dahilan upang maniwala na maayos pa rin ang lahat. Ngunit hindi, walang maayos. Mabigat ang kanyang puso at alam niya, mula sa sandaling ito,
Hindi na kailanman magiging pareho ang kanyang buhay. Hindi makatulog si Jamie ng gabing iyon. Ang mga salita sa text ni Jerome ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, at ang imahe ni Jerome na palihim na umaalis ay nagdulot ng lamig sa kanyang puso. Kinabukasan, nagpanggap siyang walang alam. Niyakap niya si Jerome, hinalikan sa pisngi tulad ng dati, ngunit ang bawat paghawak ay tila isang tinik. "Kumusta ang tulog mo, mahal ko?" tanong ni Jerome, may bahid ng pag-aalala sa boses. O baka ito lang ang imahinasyon ni Jamie? "Mabuti naman," sagot niya, pilit ngumiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng isang maskara ng pagpapanggap. Sa loob ng ilang araw, lihim na sinubaybayan ni Jamie ang bawat galaw ni Jerome. Naging mas maingat siya, naghahanap ng mga pattern, ng mga palatandaan. Napansin niya na madalas siyang tumatanggap ng mga tawag sa telepono na lumalabas siya ng silid upang sagutin. Napansin din niya ang kakaibang pagtaas ng kanyang gastusin na sinasabi niyang para sa mga negosyo. Ngunit ang pinakanakakabahala ay ang pagkawala ni Jessica. "Jess, bakit ang hirap mong abutin nitong mga nakaraang araw?" tanong ni Jamie sa telepono. "Ay ate, pasensya na. Sobrang dami lang talagang ginagawa sa eskwelahan. Maraming group projects," sagot ni Jessica. Ang boses ay tila napipilitan. Nagduda si Jamie. Hindi pa tapos ang semester at hindi naman gaanong abala si Jessica sa pag-aaral dati. Parang may pinagtataguan siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumigat sa isang masakit na katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Sa wakas, pagkatapos ng isang linggo ng pagsubaybay, sinundan ni Jamie si Jerome sa isang apartment building sa labas ng bayan. Isang lugar na hindi niya kailanman napuntahan. Puno ng takot ang kanyang dibdib, ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas. Pumarada siya ng malayo at naghintay. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita niyang pumasok si Jerome sa gusali. Ang mga kamay ni Jamie ay nanginginig. Naglakad siya patungo sa gusali. Ang bawat hakbang ay parang isang paglalakbay patungo sa kanyang kapahamakan. Pinindot niya ang elevator at umakyat sa palapag na nakita niyang pinuntahan ni Jerome. Nang makalabas siya sa elevator, nakita niya ang isang pamilyar na silweta na nakatayo sa harap ng isang unit. Ang buhok na mahaba, ang porma ng katawan. Hindi siya maaaring magkamali. Si Jessica iyon. Nagring siya ng doorbell at lumabas si Jerome, nakangiti. At doon, sa harap mismo ng kanyang mga mata, naghalikan si Jerome at Jessica. Hindi lang basta halik, kundi isang halik na puno ng pagnanasa, ng pagtataksil. Parang tinusok ang kanyang dibdib ng libu-libong karayom. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Napahawak si Jamie sa dingding upang hindi matumba. Ang mga luha ay nagsimulang umagos, mainit at masakit. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, hindi makagalaw. Si Jerome, si Jessica, ang kanyang asawa, at ang kanyang pinsan, ang dalawang taong pinakamamahal niya at pinagkakatiwalaan ay nagtataksil sa kanya ng ganito. Nawala ang kanyang pagkabigla at napalitan ito ng matinding galit. Paano sila nakaya? Paano sila nakipaglaro sa kanyang damdamin, sa kanyang pagmamahal? Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang dating Jamie. Ang puso niyang sugatan ay napuno ng pait at isang hindi mapigilang pagnanais na maghiganti. Pumikit siya. Sinubukan niyang kalimutan ang nakita. Ngunit ang mga imahe ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip tulad ng isang bangungot. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo. Bumalik si Jamie sa kanyang sasakyan. Umalis ng mabilis. Halos hindi napansin ang kalsada. Nang makarating siya sa kanilang bahay, nagmadali siyang pumasok, tumakbo patungo sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng may pulang mga mata, namumugto ang muka at pusong durog. Hindi ito siya.
Hindi ito ang Jamie na kilala niya. Ang pagkabigo at sakit ay lumukob sa kanyang buong pagkatao. Nagring ang kanyang telepono. Jerome. Hindi niya sinagot. Hayaan siyang tawagin. Wala siyang pakialam. Ngunit may isang tanong na patuloy na umaling-awngaw sa kanyang isip habang umiiyak siya ng tahimik sa dilim. Kung nagawa nila ito sa kanya, ano pa ang kayang gawin ng mga taong ito? Ilang araw na nanatili si Jamie sa kanilang bahay. Nagkukunwari na may sakit upang maiwasan si Jerome at Jessica. Sa bawat oras na dumaan ang kanyang sakit ay nagiging galit at ang kanyang galit ay nagiging isang matinding determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga mata sa salamin. Hindi na isang babaeng durog, kundi isang babaeng may apoy sa kanyang mga mata. Hindi siya hahayaan na mawala ang lahat nang walang laban. Ate Jamie, okay ka lang ba? Tanong ni Jessica sa telepono. May bahid ng pag-aalala sa boses. Namimiss ka namin sa opisina. Nginisian ni Jamie ang telepono. Oo, Jess. Konting pahinga lang. Babalik ako. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang boses ay kalmado. Halos walang emosyon. Isang boses na hindi magdududa sa kanila. Alam niya na hindi siya kayang mag-isa. Kailangan niya ng tulong. At alam niya kung sino ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Si Leo. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang laging nandyan para sa kanya. Na minsan ay may bahid ng pagtingin sa kanya. Kinausap ni Jamie si Leo kinabukasan sa isang liblib na kafe na malayo sa opisina at bahay. Nakaupo si Leo sa harap niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Jamie, anong nangyayari? Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Sabi ni Leo. Hinawakan ang kamay niya. Hindi na napigilan ni Jamie ang sarili. Ibuhos niya ang lahat. Ang text, ang pagsubaybay, ang nakita niya sa apartment. Ang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at sakit. Shocked ang mukha ni Leo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Si Jerome, si Jessica, paano nila nagawa yan sa'yo, Jamie? Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at galit. Hindi ko alam, Leo. Hindi ko maintindihan. Bulong ni Jamie. Pero hindi ko hahayaan na makatakas sila. Kailangan kong lumaban. Niyakap ni Leo si Jamie. Mahigpit. Nagbibigay ng lakas. Hindi ka nag-iisa, Jamie. Nandito ako. Tutulungan kitang makuha ang katarungan. Ano man ang kailangan mo. Ang mga salita ni Leo ay parang balsam sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa wakas, mayroon siyang kaalyado. Isang taong mapagkakatiwalaan. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil, Leo. Sabi ni Jamie, ang kanyang tinig ay matatag. Pakiramdam ko may iba pa silang ginagawa. May kinalaman sa kumpanya. Nagkatinginan sila ni Leo. Kung ganoon, kailangan nating maging maingat. Sisiguraduhin nating makakalap tayo ng sapat na ebidensya. Kilala ko ang isang magaling na abogado na mapagkakatiwalaan, Jamie, si Attorney Reyes. Matagal ko na siyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magplano. Nagpatulong si Leo kay Attorney Reyes na agad na pumayag na tulungan si Jamie. Bumalik si Jamie sa opisina. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Nagmamasid sa bawat galaw ni Jerome at Jessica. Nagpapanggap siyang walang alam, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tiniyak ni Jamie na palaging mayroon siyang recorder sa kanyang bulsa. Lihim siyang kumukuha ng mga larawan ng mga dokumento, nagpapanggap na nag-oorganisa ng mga papeles. Ang bawat sandali sa kumpanya ay naging isang laro ng pusa at daga, at si Jamie ay determinado na maging pusa. Isang hapon, habang nag-isa si Jamie sa opisina, nakita niya ang drawer ni Jerome na bahagyang bukas. Ang kanyang puso ay kumalabog. Sumulyap siya sa paligid, walang tao. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer at nakita ang isang folder na may nakasulat na Financial Reports, Confidential. Kinuha niya ito
at nakita ang ilang page na may mga kakaibang numero at transaksyon. Nagsimula siyang kumuha ng litrato ng bawat pahina gamit ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit patuloy siya. Biglang narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. "Anong ginagawa mo, Ate Jamie?" Nagulat si Jamie. Mabilis niyang tinago ang folder, ngunit huli na. Nakatayo si Jessica sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Nanlamig si Jamie nang makita niya si Jessica sa pintuan. Ang mukha nito ay hindi na ang dating kaibigan, kundi isang estranghero na may nagbabantang tingin. Nagpilit siyang ngumiti. Sinusubukan pigilin ang kaba sa kanyang dibdib. "Ay, Jess! Ikaw pala," sabi ni Jamie. Nilagay ang folder pabalik sa drawer ni Jerome. "Nag-aayos lang ako ng mga lumang papeles. Akala ko kasi kay Jerome tong folder na to." Mabilis na lumapit si Jessica at agad na kinuha ang folder. Ang kanyang mga mata ay matatalim at ang ngiti niya ay nawala. Hindi ate. Importanteng mga dokumento to ni Kuya Jerome. Dito ka ba sa opisina bukas?" "Oo, siguro. May ilang bagay pa akong kailangan tapusin," sagot ni Jamie habang ang isip niya ay nagmamadaling gumawa ng palusot. "Sige, may kape tayo bukas ha. Namimiss na kita ate," sabi ni Jessica. Ngunit ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagbabanta. Nang gabing iyon, matapos niyang ipasa kay Leo ang mga larawan ng dokumento, nakipagpulong si Jamie kay Attorney Reyes. Ipinakita nila ang mga larawan at ang iba pang ebidensya na nakalap ni Jamie. Habang sinusuri ni Attorney Reyes ang mga dokumento, lalong lumalim ang kunot sa kanyang noo. "Jamie, mukhang mas malalim ito kaysa sa simpleng panloloko," sabi ni Attorney Reyes. "May mga transaksyon dito na mukhang iligal. May mga malalaking halaga na inilipat sa mga offshore account na nakapangalan kay Jerome." Nanigas si Jamie. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang biktima," paliwanag ni Attorney Reyes. "Ang kumpanya mo rin. Mukhang pinaplano na ni Jerome na kunin ang kontrol ng buong kumpanya. At ang mga transaksyong ito ay maaring konektado sa money laundering o iba pang illegal na gawain." Ang balita ay parang suntok sa tiyan ni Jamie. Hindi lang ang kanyang puso ang dinurog ni Jerome, kundi pati na rin ang mana ng kanyang ama. Ang galit ay lumukob sa kanya, mas matindi kaysa dati. "At may isa pa akong napansin, Jamie," sabi ni Attorney Reyes. Iniabot ang isang lumang dokumento kay Jamie. Ito ay isang kontrata ng kasal, ngunit mayroong kakaibang clause. Ang kontratang ito ay nagsasaad na kung sakaling maghiwalay kayo o kung may mangyari sa'yo, ang lahat ng iyong ari-arian, kasama ang kumpanya, ay otomatikong mapupunta kay Jerome. Nakasaad din dito na mayroon siyang karapatan na ibenta ang anumang ari-arian ng kumpanya nang walang pahintulot mo sa ilalim ng ilang sitwasyon. "Pero hindi ko maalala na pumirma ako sa ganito," bulong ni Jamie. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Pinasadahan ko lang ang mga papeles noong kinasal kami. Dahil nagtitiwala ako kay Jerome. Sabi niya, standard lang yan. Mukhang may malaking panlilin lang na nangyari," sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Inayos niya ang lahat mula pa sa simula. Ang kasal na ito ay isang trap. Naramdaman ni Jamie na parang may bumagsak sa kanya. Hindi lang isang asawang nagtataksil, hindi lang isang pinsan na mapanlin lang. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagtitiwala ay binuo sa isang napakalaking kasinungalingan. Isang masakit na katotohanan ang lumabas. Si Jerome at Jessica ay matagal nang may relasyon at ang kasal nila ay bahagi lamang ng mas malaking plano ni Jerome na maangkin ang kanyang mana. Naalala niya ang isang lumang larawan na nakita niya sa mga gamit ng kanyang ama. Si Jerome at Jessica, noong bata pa, magkasama. Hindi niya napansin noon, ngunit ngayon, ang larawan ay tila may sinasabi. Parang nagsimula na ang lahat noon pa man. Nagpilit si Jamie na kalmahin ang kanyang paghinga.
Ang kanyang mundo ay hindi lamang gumuho, ito ay nabura. Ang pag-ibig na akala niya ay tunay ay isang malaking ilusyon lamang. Isang trap. Biglang may pumasok sa isip ni Jamie. Isang lumang larawan na nakita niya sa opisina ng kanyang ama dati. Nakita niya si Jerome at Jessica na nakangiti sa tabi ng isang matandang lalaki. Hindi niya masyadong napansin noon. Ngayon, parang may nagtulak sa kanya na maalala kung sino ang lalaking iyon. Si Mr. Tan, ang dating karibal ng kanyang ama na laging gustong bumili ng kanilang kumpanya. Kumuha siya ng isang lumang album ng larawan. Sa gitna ng mga lumang litrato, may isa doon na kinuha. Nung high school pa lang si Jamie. Nakita niya si Jerome at Jessica, magkasama, nakangiti, at sa likod nila ay may nakasulat na maliit na sulat kamay. Ang plano ay nagsimula. Nanigas si Jamie. Ang lalaking ito ay hindi lang basta isang kaibigan ng kanyang ama. Siya ang dating kaibigan na naging kaaway, na laging gustong sirain ang pamilya nila. Tumindig si Jamie. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang plano ay nagsimula. Gaano katagal na? Ang sakit ay napalitan ng isang mapanganib na lamig. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang digmaan. Kitang-kita ni Leo ang pagbabago kay Jamie. Mula sa pagiging durog at malungkot, naging matalim ang kanyang mga mata. May halo ng galit at determinasyon. Ang bawat impormasyon na natutuklasan nila ay mas lalong nagpapalalim sa kanilang sitwasyon at mas lalong nagpapataas sa pag-aalala ni Leo para sa kanya. Ang pagtataksil ay hindi lang personal. Ito ay may bahid ng krimen. Kailangan nating maging doble ingat, Jamie. Sabi ni Leo habang nag-uusap sila ni Attorney Reyes sa opisina nito. Si Jerome, hindi lang siya isang manloloko. May mga koneksyon siya na mukhang mapanganib. Nagsimulang mag-imbestiga si Leo sa mga koneksyon ni Jerome sa labas ng kumpanya. Ginagamit niya ang kanyang mga kakilala, ang kanyang mga koneksyon sa iba't ibang sektor. Sa bawat araw na dumaan, lumalabas ang mas madilim na bahagi ng nakaraan ni Jerome. Natuklasan ni Leo na si Jerome ay may malaking utang sa sugal at meron siyang koneksyon sa isang grupo na pinamumunuan ng isang kilalang boss sa ilalim ng lupa. Isang gabi, sinundan ni Leo si Jerome sa isang liblib na bar. Nakita niya si Jerome na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kalalakihan na may mga tato at nakakatakot na mukha. Ang kanilang pag-uusap ay mababa, ngunit napansin ni Leo ang pagbabanta sa boses ng isa sa kanila. Jerome, kailangan mong bayaran ang utang mo. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Sabi ng isang lalaki na may pilat sa mukha. Ang boss ay hindi nakikipaglaro. Biglang lumamig ang pakiramdam ni Leo. Hindi lang pera ang habol ni Jerome. Malamang ay ginagamit niya ang kumpanya ni Jamie para makatakas sa kanyang mga utang o mas malala pa, para sa money laundering. Ang buhay ni Jamie ay nasa panganib. Jessica, bulong ni Leo sa sarili. Sinubukan niyang hanapin si Jessica at nakita niyang madalas siyang bumibisita sa isang lumang bahay sa isang marangal na lugar. Hindi ito mukhang tahanan. Lumapit siya, nagkunwari na naglalakad, at narinig niya ang boses ni Jerome na sumisigaw sa loob. Huwag kang magmanyak, Jessica. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kung hindi, ilalabas ko ang lahat ng baho mo. Mukhang pinipilit ni Jerome si Jessica at may takot sa boses ni Jessica. Posibleng si Jessica ay isa lamang biktima din o bahagi ng plano, ngunit ngayon ay naipit na siya. Ang pag-iisip na ito ay nagbigay ng konting pag-asa kay Leo na baka mayroong butas sa plano ni Jerome. Pagkatapos ng mga narinig niya, nagpasya si Leo na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Naging mas maingat sila sa bawat galaw. Kailangan nila ng solidong ebidensya para maipagtanggol si Jamie. Attorney, kailangan nating maglagay ng listening device sa opisina ni Jerome, sabi ni Leo kay Attorney Reyes. Kailangan natin ng direktang ebidensya ng kanyang mga ilegal na gawain at koneksyon. Nag-aalangan si Attorney Reyes, ngunit sa bandang huli ay pumayag. Binibigyan si Leo ng mga legal na payo upang maging maingat.
Kinabukasan, habang nasa meeting si Jerome, palihim na pumasok si Leo sa opisina nito at inilagay ang maliliit na listening device sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang malaki ang risk. Pero para kay Jamie, gagawin niya ang lahat. Isang araw pagkatapos, habang nakikinig si Leo sa mga recording, naririnig niya ang isang nakakagulat na pag-uusap. Jerome, nasa telepono, nagmamadali. Kailangan mong gawin ang sinabi ko, Jessica. Sa lalong madaling panahon, kailangan kong bilhin ang natitirang shares ng kumpanya. Hindi ako pwedeng maghintay. Ang boss ay nagbabanta. Biglang narinig ni Leo ang isang malakas na tunog, parang putok ng baril, na umalingaw-ngaw sa background ng tawag. Ang kanyang puso ay kumalabog. Si Jerome ay talagang nasa malalim na gulo at si Jamie ay nakadawit sa lahat ng ito. Naging kalmado si Jamie sa opisina, ngunit ang kanyang isip ay parang gubat na puno ng panganib. Alam niyang papalapit na ang labanan, ngunit hindi niya inaasahan kung gaano kabilis at katuso ang galaw ni Jerome. Isang umaga, habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, biglang nagpatawag ng emergency board meeting si Jerome. Walang kaalam-alam si Jamie sa agenda. Pagpasok niya sa conference room, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan at ang mga matatalim na tingin ng mga miyembro ng board. Nakaupo si Jerome sa dulo ng mesa, may seryosong mukha, at sa tabi niya ay si Jessica na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Jamie, simula ni Jerome, ang kanyang boses ay malungkot ngunit matatag. Mayroon tayong malaking problema. May natuklasan akong malaking financial discrepancy sa records ng kumpanya. Nagulat si Jamie. Anong sinasabi mo? Mayroong milyon-milyong nawawalang pondo. Patuloy ni Jerome, ipinakita ang isang serye ng mga dokumento na may mga pekeng pirma at transaksyon. At ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa iyo, Jamie. Nahulog ang panga ni Jamie. Ito ay kasinungalingan. Wala akong ginawang ganyan. Mayroon kaming mga bank statements, Jamie, na nagpapakita ng mga malalaking halaga na inilipat mula sa account ng kumpanya patungo sa iyong personal na account. At pagkatapos ay sa mga offshore account na nakapangalan sa iyo. Sabi ni Jerome, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. At mayroon din kaming mga CCTV footage na nagpapakita sa iyo na kinukuha ang mga sensitibong dokumento mula sa safe ng kumpanya. Nanlamig si Jamie. Naalala niya ang araw na kumuha siya ng mga litrato ng mga dokumento sa drawer ni Jerome at ang paglitaw ni Jessica. Ito ay isang setup. Ang lahat ay pinlano. Hindi totoo yan. Niloloko niyo ako. Sigaw ni Jamie. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa ingay ng kanyang galit. Kailangan naming ipaalam ito sa mga awtoridad, Amy. Sabi ng isang miyembro ng board, hindi namin pwedeng hayaan na masira ang reputasyon ng kumpanya. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang mga pulis sa opisina. Hinawakan nila ang braso ni Jamie at ikinaputol sa kanya ang posas. Nagmamadaling kinuha ng mga reporter ang kanilang mga kamera. Kinukuhanan ng litrato ang kanyang pagkapahiya. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa bawat pahayagan at balita sa TV, CEO ng kumpanya, sangkot sa malaking pandaraya. Hindi niya inakala na mangyayari ito. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya, ang kanyang kalayaan, lahat ay nasa bingit ng pagkawala. Habang iniimbitahan si Jamie sa istasyon ng pulis, nakita niya si Jessica na ngumiti sa kanya, isang ngiti na puno ng panalo. At si Jerome, tumayo sa likuran ni Jessica, ang kanyang muka ay may bahid ng pagmamalaki. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, Ate Jamie? Babalik ako. Bulong ni Jessica habang ipinapasok si Jamie sa sasakyan ng pulis. Makakalaya ka, Jamie, sabi ni Leo sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. Ngunit sa loob ng selda, naramdaman ni Jamie na parang nawala na ang lahat. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Tinitigan niya ang malamig na dingding. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang apoy na nagsimulang sumiklab sa kanyang puso.
Akala nila, nanalo sila. Pero hindi pa tapos ang laro. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang selda at nakita niya ang imahe ni Jessica at Jerome. Nakangiti ng mapanukso, tila nagtatago sa dilim. Nabalot ng kawalan ng pag-asa ang mundo ni Leo nang marinig niya ang balita tungkol kay Jamie. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng lihim niyang minamahal, ay nakakulong, inakusahan ng pandaraya. Ang abogado, si Attorney Reyes ay walang magandang balita. Ang mga ebidensya laban kay Jamie ay tila napakatibay, pinlano ng maingat ni Jerome. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari ito, bulong ni Leo sa sarili. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit at galit. Kilala niya si Jamie. Hindi nito magagawa ang mga akusasyon na yon. Nagsimulang suriin muli ni Leo ang lahat ng ebidensya na nakalap nila. Ang mga recording sa opisina ni Jerome, ang mga dokumento, ang mga larawan. Bumalik siya sa recording kung saan narinig niya ang boses ng boss at ang putok ng baril. May isang bahagi doon na paulit-ulit niyang pinakinggan. Ang pangalan ng isang lugar na binanggit ng isa sa mga kausap ni Jerome. Isang lumang bodega sa tabi ng pantalan. Isang lihim na lugar na may malalim na koneksyon sa boss. Nagpasya si Leo na kailangan niyang puntahan ang lugar na yon. Alam niyang mapanganib, ngunit para kay Jamie, handa siyang gawin ang lahat. Nagmaneho siya patungo sa bodega, sa gabi, nang walang nakakaalam. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot, ngunit ang determinasyon na iligtas si Jamie ay mas matindi. Nang makarating siya sa bodega, nakita niya ang ilang mga kalalakihan na may matatalim na tingin. Nagpanggap si Leo na nawawala, na naghahanap ng isang nawawalang pakete. "Anong ginagawa mo dito, pare?" tanong ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. "Nawawala kasi ang delivery ko," sagot ni Leo, pilit na kalmado. "Naghahanap ako ng package." Nagtawanan ng mga lalaki. "Walang delivery dito, pare. Umalis ka na bago ka masaktan." Ngunit hindi sumuko si Leo. "Alam kong may transaksyon dito na konektado kay Jerome. May alam ako tungkol sa kanya at sa boss nyo." Biglang nagbago ang mga mukha ng mga lalaki. Tumingin sila sa isa't isa at pagkatapos ay sa kanya. Isang matandang lalaki na may seryosong mukha ang lumabas sa dilim. Siya ang boss. "Anong alam mo tungkol sa akin, bata?" tanong ng boss. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. Ibinunyag ni Leo ang lahat. Ang pagtataksil ni Jerome, ang kanyang mga utang, ang kanyang planong kunin ang kumpanya ni Jamie. Sinabi rin niya ang tungkol sa pagkakakulong ni Jamie. "Si Jerome ay isang manloloko, boss," sabi ni Leo. "Gagamitin ka niya, at kapag nakuha niya ang lahat, tatakasan ka niya. Mayroon akong mga ebidensya, boss, mga recordings at dokumento na magpapatunay na siya ang mastermind ng lahat ng ilegal na gawain na ito. Kung tutulungan mo kami na ilabas ang lahat ng katotohanan, sisiguraduhin naming siya lang ang mapupunta sa kulungan. Ikaw at ang iyong mga tao ay hindi madadamay." Pinagmasdan ng boss si Leo ng matagal. Ang kanyang mga mata ay matalim. "May lakas ng loob ka, bata. Sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon, siguraduhin mong si Jerome lang ang magbabayad." Ang puso ni Leo ay lumukso sa tuwa. Sa wakas, meron silang pag-asa. Mayroon silang malakas na kakampi. Nagmadaling bumalik si Leo kay Attorney Reyes. Ibinunyag niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang abogado ay nagulat, ngunit agad na nagsimulang gumawa ng plano. Kinuha nila ang mga bagong ebidensya mula sa boss, mga dokumento, mga recordings, at ang patotoo ng ilang tauhan ng boss. Ang lahat ay nagtuturo kay Jerome at Jessica. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras, pinayagan si Jamie na makalaya sa bisa ng piyansa. Nagmadali si Leo sa istasyon ng pulis. Nang makita ni Jamie si Leo, tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. "Leo," bulong niya, ang kanyang boses ay basag.
Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Hindi ka na nag-iisa, Jamie. Mayroon tayong plano. Ang totoong laro ay nagsisimula na ngayon. Tiningnan ni Jamie si Leo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Isang munting apoy ang nagsimulang sumiklab sa kanyang mga mata. Isang pangako ng paghihiganti. Isang linggo pagkatapos makalaya ni Jamie, inihanda ni Jerome ang isang grandiosong press conference upang formal na ipahayag ang kanyang pagkuha sa kumpanya. Inanyayahan niya ang lahat ng media, mga investor, at miyembro ng board. Isang malaking selebrasyon ito ng kanyang panalo at ang huling kuko sa kabaong ni Jamie. Ngunit hindi alam ni Jerome, ang selebrasyon na yon ang magiging pinakamalaking pagkakamali niya. Sa isang lihim na lokasyon, abala si Jamie, Leo, at Attorney Reyes sa paggawa ng kanilang huling plano. Ang mga bagong ebidensya mula sa boss ay nagbigay sa kanila ng sandata na kailangan nila. Ang mga recordings, mga dokumento, at ang patotoo ng ilang tauhan ng boss ay sapat na upang ibagsak si Jerome at Jessica. Kailangan nating maging perpekto sa bawat detalye, Jamie. Sabi ni Attorney Reyes, walang pwedeng magkamali. Huwag kayong mag-alala, Attorney. Sabi ni Jamie, ang kanyang boses ay matatag. Ang kanyang puso ay kumalabog, ngunit hindi sa takot, kundi sa inaasahang paghihiganti. Handa ako. Nagsimula ang press conference. Nakaupo si Jerome sa gitna. May ngiti sa kanyang labi. Sa tabi niya ay si Jessica na may matamis na ngiti din sa kanyang mukha. Nagsimula si Jerome na magsalita tungkol sa kanyang matagumpay na pagkuha ng kumpanya at kung paano niya ito paiiralin sa mas mataas na antas. At ngayon, ipinagmamalaki kong ibahagi sa inyo ang bagong kabanata ng kumpanyang ito. Simula ni Jerome, nang biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Lahay ng mata ay napatingin sa pinto. Tumigil ang lahat. Pumasok si Jamie, suot ang isang eleganteng itim na damit. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mga mata ay matatalim. Kasama niya si Leo na may dalang briefcase at si Attorney Reyes. Nagulat si Jerome at Jessica na wala ang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagkabigla at takot. Paumanhin sa pagkaantala, sabi ni Jamie. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pero meron akong mahalagang impormasyon na kailangan kong ibahagi sa inyo bago pa man matapos ang kabanatang ito. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga tao. Agad na lumapit ang mga media. Jerome, Jessica, sabi ni Jamie, tumingin ng diretso sa kanilang mga mata. Akala niyo ba ay nanalo na kayo? Akala niyo ba ay maipagtatago niyo ang inyong mga kasinungalingan at pagtataksil? Ipinakita ni Attorney Reyes ang mga dokumento at mga recordings. Ang boses ni Jerome ay umalingaw-ngaw sa speaker. Nagdedetalye ng kanyang mga ilegal na transaksyon, ang kanyang mga utang, at ang kanyang planong kunin ang kumpanya. Ipinakita rin ang mga litrato ng kanyang mga pulong sa boss at ang kanyang mga ilegal na koneksyon. Nanginginig si Jerome at Jessica. Tumayo si Jerome, ang kanyang mukha ay namutla. Ito ay kasinungalingan, pekeng ebidensya. Ito ba ay peke, Jerome? Tanong ni Jamie. Ipinakita ang isang video na kuha ng boss na nagpapakita kay Jerome at Jessica na nagsasama at si Jerome na nag-uusap tungkol sa kanyang plano na kunin ang kumpanya. Nang makita ang video, tuluyan ng gumuho ang pagpapanggap ni Jerome. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit huli na ang lahat. Dumating ang mga pulis kasama ang mga investigador mula sa National Bureau of Investigation. Agad nilang inaresto si Jerome at Jessica. Ikinaputol sa kanila ang posas sa harap ng lahat. Jerome Santiago, Jessica de la Cruz, inaaresto namin kayo sa kasong pandaraya, money laundering, at iba pang krimen laban sa kumpanya at sa batas, sabi ng investigador.
Nagprotesta si Jessica, umiiyak. Hindi! Wala akong kasalanan. Ngunit hindi siya pinakinggan. Habang inilalabas sila, tumingin si Jessica kay Jamie. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at puot. Hindi ka kailanman magiging masaya, Jamie. Mananatili kang nag-iisa. Ngumiti si Jamie. Hindi itong ngiti ng pagtatagumpay, kundi ng kapayapaan. Tinalikuran niya si Jessica at humarap sa mga media. Sisiguraduhin ko na ang kumpanyang ito ay itatayo muli sa katotohanan at integridad. Sabi ni Jamie, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang hustisya ay natamota. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pagsubok para kay Jamie. Ang kaso laban kay Jerome at Jessica ay mabilis na umusad. Sa harap ng napakaraming ebidensya, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas sa kanilang mga kasalanan. Si Jerome ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa pandaraya, money laundering at iba pang krimen sa korporasyon. Si Jessica naman ay nahatulan din, ngunit sa mas maikling panahon dahil sa kanyang pagiging kasabwat at dahil sa mga ebidensya na nagpapakita na siya ay pinilit at ginamit din ni Jerome. Nang marinig ni Jamie ang mga hatol, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito kagalakan, kundi kapayapaan. Ang katarungan ay natamo. Ang kumpanya ay nasa kaguluhan, ngunit sa tulong ni Leo at ng mga loyal na empleyado, nagsimulang muling itayo ni Jamie ang lahat. Gabi-gabi silang nagtatrabaho, nagpaplano at nagtatatag ng bagong sistema na mas transparent at may integridad. Si Leo ay naging kanang kamay niya. Ang kanyang suporta ay hindi nagmamaliw. Magiging maayos ang lahat, Jamie, sabi ni Leo isang gabi, habang nag-isa sila sa opisina, umiinom ng kape. Mas matibay tayo ngayon. Ngumiti si Jamie. Salamat, Leo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ang kanyang mga salita ay totoo. Si Leo ang kanyang bato, ang kanyang kanlungan sa gitna ng bagyo. Sa mga sandaling iyon ng pagiging magkasama, nagsimulang lumalim ang kanilang koneksyon. Napansin ni Jamie ang mga maliliit na bagay, ang paraan ng pagtingin ni Leo sa kanya, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagiging handang gawin ang lahat para sa kanya. Ang mga matagal nang nakatagong damdamin ay nagsimulang lumabas. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na negosasyon sa isang bagong kasosyo, niyakap ni Leo si Jamie. Ang kanyang yakap ay mainit at puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Jamie ang tibok ng puso ni Leo at ang kanyang puso ay sumagot. Jamie! Bulong ni Leo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, mahal kita. Natigilan si Jamie. Matagal na niyang alam na may pagtingin si Leo sa kanya. Ngunit pagkatapos ng nangyari kay Jerome, natatakot siyang magtiwala muli. Ngunit ang mga mata ni Leo ay puno ng katapatan. Walang bakas ng panlilinlang. Naramdaman niya ang kapayapaan sa piling niya. Mahal din kita, Leo. Sagot ni Jamie. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Nagkaroon sila ng simple, ngunit taos-pusong hapunan ng gabing iyon, kung saan ipinahayag nila ang kanilang pagmamahalan. Ang pagpapagaling ni Jamie ay nagsimula na. Natutunan niyang muling magtiwala, hindi sa bulag na pag-ibig, kundi sa matibay na pundasyon ng katapatan at respeto. Isang araw, bumisita si Jamie sa libingan ng kanyang ama. Nagdala siya ng sariwang bulaklak at umupo sa harap ng puntod. Papa, maayos na po ang lahat. Bulong niya. Nakuha ko na po ang katarungan. Ang kumpanya po ay muling babangon at sisiguraduhin ko na ito ay magiging mas matatag kaysa dati. Hindi na siya ang dating Jamie. Mula sa pagiging inosente at madaling lokohin, naging isang matatag, matalino, at mapagmahal na babae siya. Ang kanyang puso ay gumaling at ang kanyang kaluluwa ay malaya. Habang papalubog ang araw, nakita ni Jamie si Leo na naglalakad patungo sa kanya. Lumapit siya, hinawakan ang kanyang kamay at ngumiti.
Ang liwanag ng pag-asa ay lumiwanag sa kanilang mga mukha. Ang mga buwan na dumaan ay nagdala ng pagbabago at paglago. Ang kumpanya, sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Jamie at ang matalinong pagpapayo ni Leo, ay umunlad ng husto. Mula sa pagiging sentro ng iskandalo, ito ay naging simbolo ng katatagan at integridad. Naging inspirasyon si Jamie sa maraming kababaihan, isang patunay na ang lakas ng isang babae ay hindi kayang sirain ng pagtataksil. Ang relasyon ni na Jamie at Leo ay lumalim. Hindi ito ang nagmamadaling, bulag na pag-ibig na naranasan niya kay Jerome. Ito ay isa ya pag-ibig na binuo sa pagsubok, sa tiwala, sa respeto, at sa pag-unawa. Sa bawat araw, mas lalo silang nagiging matibay. Isang araw, habang naglalakad sila sa dalampasigan, inabot ni Leo ang kanyang kamay. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. "Jamie," sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. "Alam kong marami na tayong pinagdaanan, pero ngayon, masaya ako na kasama kita." Ngumiti si Jamie. "Ako rin, Leo. Akala ko, hindi na ako makakaramdam ng ganito ulit." "Hindi lahat ng lalaki ay tulad ni Jerome, Jamie," sabi ni Leo, hinawakan ang kanyang kamay. "At karapat-dapat kang mahalin ng totoo, ng buo." Doon, sa harap ng papalubog na araw, ibinahagi ni Leo ang kanyang pangarap para sa kanilang dalawa. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, pagsuporta at pagtitiwala. Hindi siya lumuhod, hindi siya nagbigay ng singsing, ngunit ang kanyang mga salita ay mas makabuluhan kaysa sa anumang diamante. "Gusto kong kasama ka sa bawat umaga at bawat gabi, Jamie. Gusto kong kasama ka sa bawat tagumpay at sa bawat hamon. Gusto kong mahalin ka habang buhay," sabi ni Leo. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa puso ni Jamie. Napagtanto niya na ito ang tunay na kaligayahan, ang pag-ibig na hindi nangangailangan ng palabas o pagpapanggap. Ito ay totoo, simple at taos-puso. "Oo, Leo, gusto ko rin," sasabi ni Jamie. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. 1 taon pagkatapos ng kanilang malaking pagsubok, ipinagdiwang ng kumpanya ang kanyang muling pagkabuhay. Isang malaking selebrasyon na puno ng pasasalamat at pag-asa. Tumayo si Jamie sa harap ng lahat, kasama si Leo sa kanyang tabi. "Ang nakaraan ay isang aral," sabi ni Jamie, "at ang ngayon ay isang regalo. At sa hinaharap, tayo ay magiging matibay at puno ng pag-asa." Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Leo, puno ng pagmamahal. Natagpuan niya hindi lang ang katarungan, kundi ang tunay na pag-ibig din. Ang kwento ay nagtatapos sa isang bagong umaga. Si Jamie at Leo ay magkasamang nakatayo sa isang balkonahe, tinitignan ang pagsikat ng araw. Ang mga kulay ay kumikinang sa kalangitan, sumasalamin sa bagong simula. Niyakap ni Leo si Jamie ng mahigpit. "Salamat, mahal ko." Hinalikan ni Jamie ang pisngi niya. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kagalakan. "Salamat din, mahal ko." At doon, sa ilalim ng pagsikat ng araw, ay nagsimula ang kanilang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pag-ibig, tiwala, at walang hanggang pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ng tunay na pag-ibig ay laging mananaig. At ang katarungan ay laging magbibigay ng kapayapaan.